King of kings, majesty, Lord of heaven, living in me, gentle Savior, closest friend, my strong deliverer, beginning and end. Now all within me falls at your throne, your majesty. I can't but bow. I lay my all before you now. In royal robes, I don't deserve, but I live to serve your majesty. Earth and heaven worship you. Love eternal, faithful and true. You bore nations, ransomed souls. You brought this sinner near to your throne. Now all within me cries out in praise. Your majesty, I can't but bow. I lay my all before you now. In royal robes, I don't deserve, but I live to serve your majesty. It's you we worship, Your majesty, I can't but bow. I lay my all before you in royal robes. I don't deserve, but I live to serve your majesty. Your majesty, I can't but bow. I lay my all before you now. In royal robes, I don't deserve, but I live to serve your majesty. Your majesty, I can't but bow. I lay my all before you now. Royal robes, I don't deserve, but I live to serve your majesty. Yes, I live to serve your majesty. Muli po na isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayun po na, pwede po ba tayong tumayong lahat para po sa ating pagbabasa ng ating po confession of faith. Ating po ideklara ang ating mga doktrina na pinaniniwalaan na sinasabi ng banal na kasulatan. Basahin po natin ito ng sabay-sabay at unawain po natin ang bawat
salita na ating po nga makikita. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto. Buksan po natin mga Biblia sa Mateo o Matthew chapter 21. Matthew chapter 21 verse 12 hanggang 13. At basahin po natin ito ng sabay-sabay. Matthew chapter 21 verse 12 to 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Jesus entered the temple area and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. Verse 13. It is written, He said to them, My house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. No, tayo po'y pasamandaling manalangin. Patuloy kami nagpupuri, patuloy na itinataas, tinatanghaling banal na pangalan sa lugar. Salamat, aming amang banal na nasa langit, sa biyaya na kaloob mo sa araw na ito, na kami ay magkatipon sa lugar na ito upang kami nga ay magbigay ng mga papuri, pasasalamat at mag-aral ng ipong banal na salita. Salamat sa iyong salita na aming nabasa sa oras na ito. At patuloy namin itong itinataas sa iyo, Panginoon, na magamit ang salita mo sa oras na ito, na may hayag ang iyong layunin, may hayag ang iyong mensahe sa oras na ito. At patuloy nga namin itong panghawakan, patuloy nitong magkaroon ng aral sa aming pang-araw-araw na pumuhay. Tanggapin mo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagkapalain mo ang salita mo na aming natunghayan sa oras na ito. Ang panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo na po ang bawat isa. Ibinasa po natin dito po sa Matthew chapter 21 verse 12 to 13 kung saan ay nakita po natin dito nabasa na itinaob or inalis na pinaalis ng ating Panginoon Jesucristo itong mga taong nagtitinda doon sa tabi po ng templo. Ginawa nilang marketplace at ginawa po nilang palengke. Ito palengke o talipapa yung templo po ng ating Panginoong Diyos. At may babasahin din po kung isang talata dito po sa John chapter 2 verse 12. Sabi po rin din dito, And after this, he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples. They were stayed for a few days. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found men selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple area, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Dito sa John chapter 2, may isang account din po kung saan ay pinagtabuyan, pinaalis niya yung mga hayop na naandun at yung mga nagpapalit ng pera at yung iba po mga nagtitinda po doon sa templo.
Dito po sa John chapter 20 sa Matthew chapter 21, hindi po siya isang account lamang. Although isang kwento, pero dalawang account po yon. Pero in reality, ito po ay nagpapakita na pinaalis o ipinagtabuyan ng ating Panginoon Jesucristo itong mga tao na ginawang palengke, yung templo ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa John chapter 2, ito po yung magpa-Passover. Then doon po sa Matthew chapter 21, ito nung po yung mga ilang araw na lang po bago po siya ipako sa krus. Kaya magkaiba po siya ng senaryo. Pero isa lang po yung kanyang kwento kung saan ginawang palengke, ginawang talipapa itong templo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po naggalit ang ating Panginoong Jesucristo. Napaka-importante po nung templo po sa panahon po nila. Ito po yung temple po in Jerusalem. Ang ibang mga tao po ay nanggagaling sa iba't ibang panig po ng syudad, iba't ibang panig po ng mga municipality para po pumunta po doon sa templo upang sila po ay sumamba. Yung iba ay para manalangin. Napakalayo po ng kanilang mga nilalakbay. Mga ilang araw po siya naglalakbay para makarating lamang po sa templo upang sila po ay sumamba. At sa kanilang paglalakbay, dala-dala po nila, supposed to be, dapat dala po nila yung kanilang mga alay. Yung kanilang mga animal sacrifices na tinatawag. Yung mga animal sacrifices po na yan po ay mga walang bahid. Yan po yung mga animal sacrifices na i-offer nila o i-alay nila na walang bahid na anumang batik. Malinis, malusog, at napakaganda, pinakamainam na mga hayop. No, yun po yung dapat na iniaalay po nila o iaalay nila. Kung pag-alis po nila doon sa kanilang mga bahay o kanilang mga tahanan, umaalis na minsan ng ibang araw, na ilang araw po sila na naglalakbay, along the way, meron din pong mga hindi magandang nangyayari sa kanilang mga dala-dalang mga alay, sa kanilang mga dalang mga hayop. Iba ay nagkakasakit along the way, yung iba ay namamayat, ang iba ay mayroong hindi magandang nangyayari. Kaya kung tutusin, susumahin po natin, bakit may mga nagtitinda doon sa templo? Bakit may mga money changer? Ano yan? May mga galing abroad at nagpapalit ng pera, dollar ba ang pera nila at ibang palitan doon? Bakit may mga hayop na itinitinda doon sa tabi ng templo? Ang templo ay napaka-banal po sa panahon po na napaka-importante po yun. Kasi sa panahon po ni Moses, yung kanila pong templo, no, sa panahon po yung tinatawag na tabernacle, ano po ito? In the form of tent. Movable po yun. Kung saan po sila abutin, o kung saan sabi ni Yahweh na diyan muna kayo magkampo, diyan muna kayo mag-set up ng tent. At ginagawa po yung tinatawag na tabernacle o tabernakulo at doon sila sumasamba. Noon po sa panahon po ni Moses. Sa panahon naman po ng ating Panginoon Jesucristo, kung saan naipagawa na po ni Haring David, ni Haring Solomon, yung tinatawag na templo para sa ating Panginoong Diyos. Nasira naman po during the Assyrian invasion. Kaya kung titingnan po natin, nung nagawa na po yung temple in Jerusalem, no, nandyan na po yung pamumuno ng mga Romano. Sa panahon po ito po si Caiaphas po ang namumuno po dito, namamahala dito po sa tinatawag nilang templo na napakaraming mga indulgences na tinatawag. Si Caiaphas po may pasimuno po nito. Siya po yung nag-ooperate. Sa operation po si Caiaphas po yung may hawak po nito. Nandiyon yung kanilang mga pagtitinda ng mga kandila na, di ba sa atin may mga kandilang sinisindihan doon. Misa nga akong nakilala, may isang nagkwento sa akin last time. Sabi niya, makadalaw nga sa Baklaran. Makadalaw sa Baklaran. Kasi ang tagal na raw na panahon na hindi siya nakakadalaw sa Baklaran. Kahit paano daw makapagsindiman lang daw ng kandila. No? Isa po sa mga indulgences na ino-offer po ng mga
Romano Katoliko, no, doon po sa templo. At ito po mga hayop din ay naglagay din po sila ng mga hayop kung saan yung mga travelers, yung mga papasyal upang sila ay sumamba, upang sila ay manalangin, huwag na kayong magdala ng hayop. Mayroon na kami tindang mga hayop dito. Huwag na kayong bumili ng kung ano-ano. Just bring yourself na lang. At lahat ng pangangailangan nyo sa pagsamba, sa pag-o-offer, ay narito na sa tabi ng templo. May mga paninda na kami rito para sa gagawin yung offering. Kaya may dove, may sheep, o kung ano-ano pa na mga indulgences na tinatawag. Kaya yung may ibang mga mananampalataya, hindi na po sila nagdadala ng mga hayop na i-offer. Hindi na sila nagtsatsaga na mag-alaga ng mga hayop, pinakamainam na hayop, kasi meron na po doon. Ang kailangan nyo lang ay magdala ng pera upang bumili. Kaya nga meron po silang money changer, kasi magkakaiba po sila ng currency. Yung iba po ay dinar. Dinar ba tawag? Dinar. Sa Dubai, dinar. Tapos peso naman po yung sa kabila. Iba't ibang bayan, iba-iba po ang currency po. Kaya pagpunta po nila doon sa templo, ipapalit po nila yung kanilang mga pera sa pera po nila. Kaya may money changer. At yun po yung pera na ipapalit nila o ibibigay nung sa money changer, yung ipambibili nila doon sa mga hayop na kailang i-offer na naandun na. Pipili ka na lang. Ano gusto mo? Mayaman ka ba? O sige, toro i-offer mo. Mahirap ka lang? Okay, maya or kalapati. No, nandun na po lahat ng kailangan i-offer. Kaya the question is, bakit nagalit? Ganun na lang yung galit ng ating Panginoon Jesucristo doon sa pangyayari pong iyon. Bakit bigla na lang siyang na sa pagkakakilala natin, ang ating Panginoon Jesucristo ay napaka mahalumanay, mababang loob, napakabait. That all of a sudden, ganito yung mangyayari na sa salitang kanto talaga, itinaob talaga yung mga upuan po ito, yung mga tables na pinaglalagyan ng mga paninda ng mga tao. No, ngayon, yun po yung ating pong titig na tatalakayin dito po sa pangyayari pong ito, at may kinalaman din po ito na sa ating pong mga spiritual po na buhay. It's about temple cleansing. Temple cleansing. Bakit po? Why did Jesus clear the temple? Bakit nilinis ng ating Panginoon Jesucristo o nililinis itong templo ng ating Panginoong Diyos? Kaya sinasabi niya, di ba, doon sa mga talata na supposed to be itong lugar na ito, itong templong ito ay lugar na kung saan tayo ay sasamba. Ito ay lugar kung saan tayo ay mananalangin o kayo ay mananalangin. Pero bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Kung bibigyan ko ng ibang kahulugan, sinasalaula ninyo ang templo ng Diyos. Sinasalaula ninyo itong bahay ng Diyos. Why did Jesus clear the temple? At dalawa pong account po yan, sa John and then kay Matthew. Ngayon tingnan po natin dito po sa account ni Matthew, kung saan si Jesucristo po rito ay ilang araw na lamang po bago siya ipako sa krus. No, bakit na nagalit si Kristo at bakit niya ipinagtabuyan, tinaob ang lahat ng mga paninda po doon, no? Na nagkalat na yung mga hayop, nagkalat na yung mga kalapate, iba pang mga paninda, ibang mga indulgences na naandun. Ang mga indulgences po, yan po yung mga bagay kung saan pinagkakakitaan ng mga ng mga religious leaders na ito, yung taong bayan o yung mga mananampalataya. Isa na yung mga kandila, sinisindihan. Iba pa yung mga, alam niyo, dinidikit dito. Alam niyo ba yun? Na-experience niyo na ba yun? Pumunta kayo sa isang simbahan. May sinabit sa'yo dito. Saan ba yan? Na-experience niyo na ba yun? Parang kulay-pulay tayo na iniipit dito. Tapos pag tinignan mo sa loob yun, merong Latin na nakasulat po doon. Ano pa yung mga iba pang mga indulgences na pinagkakakitaan ng mga religious leaders during their time. Kasama rin po sa panahon po natin yung
ah, pagpapadasal. Ano gusto mo? Special? Ano gusto mo? Mapabilis? Special yun. Kapag gusto mo medyo mabagal, regular lang yan. Napakaraming mga indulgences po na mana po natin. Wala po sa panahon po nila na hindi po talaga yun ang ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos na gawin natin bilang mga mananampalataya. Kaya itong si Kephas ay siya pa operator. Siya yung mastermind po sa lahat ng mga bagay ito at sila po ay kumikita, yumayaman sa pamamagitan po ng mga merchandises po na ito na kanilang ibinebenta sa mahal na halaga. Pero doon sa mga travelers, okay na yun. Kaysa na magbitbit tayo ng mga hayop, pagdating dito, payat na. Pagdating dito, patay na o nanghinang-hina na. Okay na, dito tayo bumili. No, nawala na yung tinatawag natin na genuine heart na i-offer sa ating Panginoong Diyos yung nararapat. Okay na yan. Okay na yan, pwede na yan. Yun yung naging thinking nila. Convenience. No, why did Jesus clear the temple? Bakit nilinis o ipinagtabuyan ng ating Panginoon Jesucristo itong mga tao, itong mga nagtitinda, itong mga paninda doon po sa templo? No? Una-una po, the temple being misused. No, hindi po talaga tunay na nagagamit ang templo kung saan dapat doon nananalangin ang mga tao, doon sumasamba ang mga mananampalataya. No, misuse, hindi po ito nagagamit ng tama. Pwede po bang gamiting microwave oven ang washing machine? May nakita na po ba kayong washing machine ginawang microwave oven? O ginawang air fryer? Medyo social na ngayon. Air fryer. Hindi po pwede. Ginagamit ang isang bagay for their intended use. Kung siya ay washing machine, pantubig siya, panglaba. Kung air fryer, pang-init naman siya ng ulam, pangluto ng ulam. Magkaiba po sila ng gamit. Pero dito po sa templo, no, hindi po nagamit ng tama itong templo ng ating Panginoong Diyos. And the house of worship had been turned into a business place. Business place, ginawa na pong commercial. No? Ginawa ng commercial yung commercial mall, business mall, itong mga iglesia na to, itong mga templo po na to. At ito ay pinamamahalaan ng mga religious leaders sa panahon po nila. The house of worship had been turned into a business place. Yung house of prayer and house of worship, which is the temple, ngayon ay business place na. Naglipana na ang mga businessman. At totoo po talaga yan. Sa panahon din po natin ngayon, ang iglesia po ay talagang nagiging business na po talaga. Yun po yung isa sa mga nakakalungkot na pangyayari. Nagiging front na lang po talaga sometimes or most of the time sa panahon po natin. Nagiging front na lang iglesia para magkaroon ng business. Yung ibang mga religious leaders. At kasama na po dyan, pati yung mga travelers ay nadadamay dito po sa mga ginagawa po ito ng mga religious leaders po na to. And sometimes, and most of the times, maging ang iglesia po, sa kanila po sa templo ay hindi po nagagamit ng tama yung templo na nagagamit sa kanilang negosyo, nagagamit sa kanilang mga pansariling kapakanan, ginagamit nila for their own appetite, for their own preferences. Hindi po yung preference po ng ating Panginoong Diyos. Okay. The house of worship had been turned into a business place. Kaya ngayon po, sa panahon din po talaga natin ngayon, yung mga iglesia ay napakadami na rin business sa loob. Kaya nga, di ko alam kung naaalala niyo ang sinasabi ko sa inyo na kapag ka may offer na business dito sa church, pag-usapan yan sa labas, hindi yan sa loob ng church. Hindi yan pag-usapan dito sa itaas ng pulpit. Hindi yan dito i-announce yung mga businesses na yan. At kung magka-problema man kayo sa mga business ninyo, sa mga kapatiran, out ang iglesia. Hindi kasama iglesia. Kung magka-problema man kayo, meron man hindi makabayad ng mga kumuha ng mga items sa inyo,
Hindi po yan problema ng church, problema niyo po yan. At huwag po natin isama ang iglesia. No, charging them high prices for pigeons, sheep, or cattle. Naging doble na po, triple na po ang presyo ng mga hayop po nila. At iba pa mga merchandise na naandoon. Kung ikaw ay late nang dumating, wala ka ng choice kung ano lang natira. Kung may pilay dyan na kalapate, may pilay dyan na hayop, kunin mo na kasi wala kang may offer. Kaysa wala kang may offer, kunin mo na lang yun. Pero hindi po yun ang tama. Dahil pinagkakakitaan ng mga religious leaders na itong templo ng ating Panginoong Diyos. And the corrupt use of the temple ground offended Jesus Christ. The corrupt use of the temple grounds. Maging yung vicinity ng templo kung saan ang mga tao ay dapat na kakitaan ng kabanalan, ngayon sila po nakikitaan na ngayon ng kaguluhan. Tahimik ba sa loob ng palengke? Di ba maingay? Kasi nga, iba ay nagtatawaran, yung iba ay may sumisigaw. Yung iba parang may mga tinatawag na mga barker. Wala pong palengke na tahimik. Lahat po ng palengke ay maingay. And imagine kung ang mga hayop na ito ay nasa vicinity lamang ng templo, sa tabi ng templo, sa gilid ng templo, kamusta naman kaya ang katahimikan doon? Kamusta naman kaya yung mga ibang tao doon, mga ibang mananampalataya na sumasamba, na nanalangin ng taimtim, na naaabala ng mga unga, hiyaw ng mga tao, o unga ng mga hayop. The corrupt use of the temple grounds. No, kaya dito nga, offended ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi niya na napigilan na kanyang sarili na ipagtabuyan itong mga tao dahil sinasalaula nila itong templo ng ating Panginoong Diyos. The temple being misused, hindi po nagagamit ng tama itong templo. At pangalawa po, the true worshipers being hindered. Yung mga tunay po talaga ng mga mananampalataya, mga tunay na sumasamba kay Yahweh, sumasamba sa ating Panginoon Jesucristo, sumasamba sa tunay na Diyos, no, sila po ay naaabala. Sila po ay mga napipigilan sa kailang mga naisin na sila ay manalangin, na sila ay magpuri sa ating Panginoong Diyos. No, bakit po sila being hindered? No, they put up obstacles. They put up obstacles. Ito mga religious leaders pa ito, they make money changers work alongside in their businesses to make a profit for themselves. And their priorities had nothing to do with the things of God. Ito yung mga umaabala, humahadlang dito sa mga mananampalataya na nais manalangin, na nais sumamba sa ating buhay na Diyos. They put up obstacles to those who wanted to worship. Kaya nga nagalit sa ating Panginoon Jesucristo. Pati mga tunay na mananampalataya, tunay na mga sumasamba sa Diyos ay napipigilan. Hindi sila makasamba ng tama kasi ang iingay nila, ang gugulo nila. Baka nga may nakakawala pang mga hayop, naghahabulan pa sila ron. Paano pumasok pa sa loob ng templo yun? Hindi, naghabulan sa loob. Hindi, walang kaayusan, kundi kaguluhan. Hindi orderly yung kanilang pananambahan. Kasi nga naglipana ang mga hayop po doon. Kamusta naman kayang amoy sa paligid? Imagine kung dito nga sa atin, ilan lang nga yung baka sa atin dito na dumadaan, di ba? Na kapag minsan dumumi po dyan sa harapan, medyo iba yung amoy. Iilan lang po yan. How much more ito nga templo na napakadaming mga hayop sa paligid na kanilang mga ibinibenta. They put up obstacles. Ibig na sila yung maging kalakasan, sila yung mga humahadlang upang mga taong ito ay lumago sa pananampalataya. Upang mga taong ito ay lumago sa pananalangin, lumago sa pananambahan, bagkus itong mga religious leaders na ito, sila naging dahilan upang ang mga taong ito ay manghina. Kaya isa po yun sa mga bagay na ikinagalit ng ating Panginoong Jesucristo. Nagalit po siya talaga.
Hindi po masama ang magalit, hindi po kasalanan ang magalit. Ang kasalanan po ay magkasala ka kapag ikaw ay nagalit. Ano po yan? Initial reaction po natin yan. Defense mechanism po ng isang tao ang anger. Kaya nga may anger management. Hindi po masama ang magalit. Pero wag yung galit mo ang dala sa'yo sa tinatawag na kasalanan. Yung may kasalanan. Kapag ang mga lumalabas sa bibig mo ay nagmumura ka na, napakapangit ng lumalabas sa mga bibig natin, no, yun po yung kasalanan. Pero yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, hindi po siya nagmura rito. Ang sabi niya, no? Sinasalaulahan nyo ang bahay panambahan. Kung saan dapat kayo nananalangin sa lugar na ito, dapat kayo sumasamba sa lugar na ito. Kung anong ginagawa ninyo? Ginawa ninyong talipapa, ginawa ninyong palengke ang lugar na ito. Kaya pinagtabo yan. Walang isa man na pumigil kay Jesus. Wala isa man doon na tumawag ng pulis para ihulihin ang ating Panginoon. Wala po. Dahil alam po nila sa kanilang mga sarili na mali ang kailang mga ginagawa. At may karapatan ng ating Panginoon Jesucristo na gawin po yun. Dahil hindi po talaga nararapat na gawing talipapa itong templo ng ating Panginoong Diyos. No? The religious rulers, no, being willing, no, to compromise. Pangatlo po, no, the willingness to compromise. Itong mga religious leaders po nito, no, talaga sila po ay 100% na ikinompromiso na yung kanilang pananambahan, ikinompromiso na po nila yung kabanalan doon po sa kanilang templo. No, they disregarded the purity of God's temple. Yung kabanalan doon po sa templo ay nawala na po dahil dito sa mga ginawa ng mga religious rulers po nito upang sila po ay kumita lamang, magpakayaman dahil sa mga bagay na ito. Kahit na yung mag-suffer, yung pananambahan ng ibang mga tunay na mananampalataya. The willingness to compromise. At sa panahon po natin talaga, napakarami na rin po sa atin na ikukompromiso na rin ang ating mga pananampalataya. Kung sinasabi natin sa kanta na there's no turning back, no turning back, ang ibig sabihin po noon, hindi po natin kailangan pwedeng ikompromiso ang ating mga pananampalataya. Hindi natin pwedeng ikompromiso anumang paniniwala, pananampalataya na meron tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit na yan man ay kapalit na mga halaga, salapi o kayamanan, hindi po natin kailanman dapat ipinagpapalit ang ating mga pananampalataya sa mga kakarampot na kayamanan. At maging sa ating pong devotion po sa mga nakarang araw. Kung maalala po natin si Gehazi, na nagkaroon siya ng interest doon sa konting kayamanan na ibinibigay ni Naaman dito po kay Eliseo. Nagkaroon si Gehazi ng interest doon sa kayamanan, sayang din yun. Tinanggihan ng aking amo, tinanggihan ng boss ko. Ako kaya, kunin ko na lang kaya. Di ba kinuha niya yung kayamanan? Ano nangyari sa kanya? Namuti siya. Namuti siya sa sakit. Ano sakit ang nakuha niya? Di ba nagkaroon po siya ng ketong. The willingness to compromise. Na ikokompromiso natin ang ating mga pananampalataya. Na ikokompromiso natin ang mga doktrina na meron po tayo. Na ikokompromiso natin ano man yung mga pinangahawakan natin mga pananampalataya o ano mga paniniwala na nanggagaling sa Biblia. Ang mga Romano Katoliko, meron din po silang faith. Meron din po silang mga tinatawag na dogma. May mga set of doctrines din po sila na tinatawag. No, kaya nga meron silang di ba, pagpapadasal sa mga patay. Kasi sila ay naniniwala, sumasampalataya din po sila na yung mga namatay nilang mga mahal sa buhay, kapag ipinanalangin mo yan, special, sila po ay unti-unting makakarating din sa langit. Pananalangin sa iba pang mga bagay. No? Sila ay nasa purgatorio, kapag pinapanalangin mo daw, pinapanalangin sa mga pare, sila ay unti-unting makakarating sa langit, unti-unting makakaabot sa kaharian ng ating Panginoon, which is wrong.
Pag namatay na po ang isang tao, ang kasunod po nun ay judgment. Harap na po tayo sa paghukom ng ating Panginoon Diyos. Kung ano yung ginawa natin sa lupa, yun na yung final exam po natin kung ano yung nangyari sa lupa. Doon tayo huhusgahan po ng ating Panginoong Diyos. Kung kinompromiso natin ang ating pananampalataya, anong iharap natin sa ating Panginoong Diyos? Anong ipagsusulit natin? Anong isasagot natin? Kailanman hindi tayo makakapagtago sa ating Panginoong Diyos. Kailanman hindi natin pwedeng lokohin ang ating Panginoong Diyos. Kailanman hindi natin pwedeng sabihin sa ating Panginoong Diyos na ginawa natin ang mga bagay nito, which is hindi naman, alam niya po yan. Alam niya ang bilang ng hibla ng buhok po natin. Kaya wala po tayong maitatago po sa Kanya. Hayagman o lihim, ang lahat ng bagay alam po ng ating Panginoong Diyos. They disregarded the purity of God's temple. And the leaders allowed sellers and money changers. Talagang pinahintulutan po nila yan. Sila ang nagbigay ng permit. O kasi sa kanila rin po yun. Sila rin po ang nagmamay-ari po doon. Nagbigay sila ng mga permit dito sa mga sellers and money changers po na ito. Magagaling po sila talaga kapag indulgences na pinag-uusapan. Imagine, naisip nila na pagkakitaan itong mga offering na ito, itong mga hayop po na to. Tawag ito, mga kahayupan, parang pangit pakinggan. Itong mga hayop na itinitinda nila dito po sa gilid po ng templo. And it was our Lord Jesus Christ, or it was Him taking a firm stand for righteousness. Dahil nga matuwid, banal ang ating Panginoon Jesucristo, hindi niya kayang tignan po yung ganung bagay. Hindi niya kayang tignan o palagpasin yung kasalanan na ginagawa o hindi magandang bagay na ginagawa o nangyayari doon po sa loob po o sa labas ng templo. Gagawa ng aksyon ng ating Panginoong Jesucristo. Gagawa ng aksyon ng ating Panginoong Diyos para maipagtabo yan, maalis siya mga bagay na yung mga kasalanan na yan. Dahil siya ay banal, dahil siya ay makatwiran. He's a just God. The willingness to compromise, these were the religious rulers na kailang i-compromise ang lahat ng bagay sa kanila for the sake na magkamal sila ng mga kayamanan o salapi. Tandaan po natin, hindi po lahat na natatanggap natin na mga sekular na bagay, hindi po yan lahat ay galing sa ating Panginoong Diyos. Alalahanin po natin, kaya ding magbigay ng dyablo ng kayamanan. At isa na po yan sa mga taktika niya. Remember, yung lahat ng kayamanan ng mundo ay in-offer na rin po yan sa ating Panginoong Jesucristo. Kung yung ay in-offer sa ating Panginoong Jesucristo, how much more sa atin? Ganon din po ang taktika po niya. Kaya mag-iingat po tayo. At baka ma-compromise na po natin ang ating mga pananampalataya, kapalit naman. Ingatan po natin yung mga pananampalataya na meron po tayo at hindi po natin yan ma-compromise. Huwag natin i-kompromiso yung katotohanan para mapagtakpan ng isang bagay. O may kompromiso po natin ang katotohanan doon sa tinatawag na kasinungalingan. Nawa panindigan natin kung anong katotohanan, kung anong tama na sinasabi po ng banal na kasulatan. No? Hindi po yung sinasabi ko po. Hindi sinasabi ng mga leaders, hindi sinasabi ng kongregasyon, kundi kung ano sinasabi ng Biblia na tama na dapat nating gawin. Doon po tayo. Kaya kahit ako po ay may sinasabing sa tingin nyo o nakita niyo sa Biblia na mali yung sinasabi ko, huwag niyo po ako sundin. Sundin niyo po yung Biblia. Dahil yung Biblia nagsasabi ko ano yung tama na dapat nating gawin. At kasama po yan sa ating mga tinatawag na confession of faith. That the Holy Scripture is authoritative, true, without error. Ako po ay nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala. Pero ang Biblia, hindi po siya kailanman nagkakamali. At kailanman wala po siyang mali. At maaasahan po natin ang Biblia na hawak po natin na maisapamuhay natin kapag pinag-usapan natin yung ating pong mga pananampalataya. Siya may final
authority. At nawa hindi po natin maikompromiso ang katotohanan ng Biblia, hindi natin maikompromiso ang katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos sa mga bagay na akala natin na mag-gain tayo sa mga bagay po na yon. The leaders allowed sellers and money changers. Pinahintulutan po talaga nila at binigyan nila ng mga permit itong mga tao na ito. At pang-apat po, obey God rather than convenience. Ito yung isa sa mga biggest problem po ng mga Kristiyano ngayon. Yung mga inconvenience na tinatawag. Kaya sa atin dito, napaka-inconvenient po talaga. Aminin po natin talaga, napaka-inconvenient sa atin na nakaupo tayo dyan for 2 hours na mainit, wala tayong aircon, electric fan lamang at centralized air cooler sa labas. Napaka-inconvenient po para sa atin. Magpapaypay tayo, mainit po talaga. Parang ang hirap, tas upuan natin, hindi cushion, hindi malambot, matigas, monoblock. Tapos yung ambience natin, minsan hindi rin magandang amoy pagka yung kanal dyan ay sumingaw. Napakarami hindi magandang karanasan natin, maging sa iglesia po natin. At yan po yung isa sa mga naging problem po talaga natin. Narito po tayo, hindi para isatisfy ang mga wants po natin. Hindi po tayo narito upang yung mga kanya-kanyang preferences po natin ang masunod. Kasi kapag sinunod po natin kanya-kanyang mga preferences po ninyo, hindi po tayo magkakasundo kasi iba-iba po ang ating mga pinanggalingan. Pero kung ang preference ng salita ng ating Panginoon Diyos ang pag-uusapan, isa lamang po yan. Isa lang po lagi sinasabi ng Biblia, sumunod tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. And obey God rather than convenience. At salamat sa ating Panginoon Diyos dahil kahit na ganun yung sitwasyon natin, mainit, hindi talaga tayo konbinyente, ay sama-sama pa rin po tayong nagpupuri, umaawit, at sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Obey God rather than convenience. Ano naman sinasabi po ng ating Panginoong Diyos patungkol naman po dito? Honor God with your bodies. Honor God with your bodies. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor your God with your bodies. Itong katawan na to, ito yung modern day temple. Kung noon yung tabernakulo sa panahon ni Moses at sa New Testament yun yung templo ng Diyos, at ngayon, ito na yung templo ng Diyos ngayon. Itong katawan na natin, hindi na po siya yung physical na temple na pinag-uusapan natin kanina, na sinasalaula ng mga religious leaders. Honor God with your bodies. Itong mga religious leaders sa panahon ng ating Panginoon Kristo siya sa lupa, sinasalaula nila yung templo ng Diyos. Hindi nila binibigyan ng galang. Kaya nga naglipana na yung mga panindahan, ginawa ng talipapa, ginawa ng marketplace po yung lugar na yon. But sa panahon po natin, obey God rather than convenience, honor God with your bodies. Sinasabi po na ito na mismo yung templo ng Diyos. Tayo na yung nangangasiwa dito sa katawan na ito, dito sa templo na ito. Ganon din bang ginagawa natin sa ating sa templo ng Diyos? Sinasaula pa rin ba natin? Nakagaya na ginagawa ng ibang mga religious leaders? Pinapahalagaan po ba natin itong templo ng Diyos na meron tayo ngayon? Binabantayan po ba natin to? O puro kasalanan pa rin yung mga ginagawa natin? Paano natin ino-offer itong katawan na ito sa ating Panginoong Diyos?
Tayo ba'y bumibili lamang ng mga hayop dyan sa tabi para i-offer sa Diyos? Bumibili ba tayo ng mga bagay? O mayroon bang halaga yung ating pagbibigay sa ating Panginoong Diyos? Pinipresyo na natin yung ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. O pinapahalagahan natin yung mga in-offer po natin sa ating Panginoong Diyos. Na nag-aalaga tayo ng hayop, pinakamainam, pinakamaganda, pinakamalusog, pinakamaputi, walang bahid, walang dungis. At yun ang in-offer po natin sa ating Panginoong Diyos. In-offer natin sa templo. At totoo rin po sa panahon po natin ngayon, na itong katawan natin mismo ay ingatan at alagaan po natin, palusugin natin, dahil ito yung katawan ito ang ino-offer po natin sa ating Panginoong Diyos. Na dapat na maging banal, walang bahid, walang dungis, upang maging katanggap-tanggap sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. No? Obey God rather than convenience, and honor God with our bodies, and touch no unclean things. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 6, verse 16 to 17, what agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Itong katawan natin, na templo ng ating Panginoong Diyos ay mamuhay para sa kabanalan. At huwag pumatol sa mga tinatawag na kasalanan. Anumang mukha o itsura ng kasalanan, sabi po ito, separate from them. Lumayo tayo sa mga bagay na yan. Umalis tayo sa mga bagay na yan. Talikuran yung mga bagay na yan. Na huwag tayo magpadala dito sa mga tinatawag na mga maruruming bagay, which is yung sin na tinatawag. Para maging katanggap-tanggap itong katawan nito sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. Obey God rather than convenience. Napaka-inconvenient po talaga ang maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Kasi napakaraming mga bagay, hindi magandang bagay ang pwede po nating maranasan. Kaya ulitin ko po hindi po bed of roses ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi bed of roses ang pagiging isang tunay na Kristiyano. Bagkus punong-puno ito ng hardship. Magsabi kayo kung sino kilala niyong tao na sinasabi niyang siya tunay na mananampalataya na hindi siya nakaranas ng mga kahirapan. Wala po. At ipinauna na po yan ng ating Panginoon Jesucristo. Yung mga dinanas niya, yung mga binataan niyang mga paghihirap, ay mararanasan din daw po natin. Dahil doon tayo masusukat kung hanggang saan ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Touch no unclean things. Obey God rather than convenience. Kung sila hindi nila pinahalagahan itong templo ng ating Panginoong Diyos, na mismong literal na building, sa panahon natin, tayo na mismo ang templo ng Santong Espiritu. Tayo ng templo ng Diyos na dapat nating pahalagahan, na dapat nating ingatan. Kaya di ba hindi tayo dapat naninigarilyo, hindi tayo dapat nagpapakalasing. Hindi ko po sinasabing huwag uminom, baka sabihin napaka ni pastor naman. Hindi po masama uminom ng tubig tsaka ng soft drinks. Pero wag po kayo maglalasing ng alak, yun po yung masama. Wag po natin po usukan ng itong templo ng Diyos. Wag natin abusuhin. Matulog tayo ng maaga. Ouch! Wag nating
puyatin ang ating mga mata sa cellphone. Ouch! Opo, guilty rin po ako dyan. No? Lahat po tayo guilty dyan, lalong-lalo na po ako. Ano? Ako po ay maaga po akong natutulog, sa totoo lamang po. Maaga na po ako natutulog. Kaya, it's a reminder, ito po ay isang rebuke din po sa akin. Na dapat, no, alagaan, ingatan natin itong katawan na to. No? Laing katawan ko rin, ingatan ko din. No? Itong payat ko na to, lagi pa akong puyat, no? Lagi pang babad sa cellphone, which is hindi rin po maganda po talaga. It's a reminder for me and for us na ingatan natin at alagaan, huwag nating abusuhin, huwag nating salaulain. Nalilito sa word na huwag natin salaula, huwag natin salaulain itong templo ng ating Panginoon. Kundi tayo po ay mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng malayo sa kasalanan. No? Malayo na mayroong pagtanggi sa kasalanan. At mamuhay tayo ng maayos. Dahil yan po yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Obey God rather than convenience. No? Huwag po natin pagsawalang bahala itong katawang lupa po natin na mismong templo ng Santong Espiritu. No? Yan po yung paglilinis po sa templo. No? Yan po yung sinasabi po ng ating Panginoon Jesucristo na nililinis mismo niya yung ating mga sarili. Kung umiinom tayo ng tsaa pagkatapos kumain para ma-detox yung katawan natin, it's same thing with our Lord Jesus Christ. Nung ipinagtabuhay niya, pinaalis niya lahat ng mga masama doon sa templo, it's a form of cleansing, paglilinis. At sa panahon din po natin, tayo na yung templo ng Santong Espiritu, nililinis din po tayo, inaalis din po ng ating Panginoon Jesucristo yung mga bagay na pangit sa ating mga sarili. Inaalis din, o dapat na maalis, kung kinakailangan talagang radikal yung pag-alis sa atin, medyo masakit po talaga, pero kailangan. Para tayo ay malinis, makaharap po tayo sa ating Panginoong Diyos ng banal at walang kapintasan. No? That's the temple cleansing. Nalinis na po ba yung ating templo? No? Malinis po ba yung templo ng Diyos? Malinis po ba tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Positionally, malinis po tayo. Pero physically, nag-struggle pa rin po tayo sa sin. No? Positionally, malinis po tayo. Dahil yung righteousness ng ating Panginoon Jesucristo ay ibinigay na po sa atin. And we are living in sanctification. Tayo na sa proseso ng pagpapabanal. At sa ating pong conclusion, and Jesus clearing the temple of merchants was an act of tremendous love. He was showing reverence for the things of God, as well as protecting those who truly desired to worship Him. And we need to follow His example by protecting the holiness of our houses of worship and protecting the health of our own bodies. Ingatan, gabayan din po natin itong ating mga katawan kung saan ito ay templo ng ating banal na Diyos, ng Santong Espiritu. And this should not surprise us since God repeatedly stressed His word that it is more important to obey Him than it is to perform empty rituals, especially when those rituals are done for convenience or personal gain. No, nawa yung mga paglilinis ng ating Panginoong Diyos sa ating mga sarili, yan po'y kanyang act of love. Dahil ayaw niya tayong mapahamak, ayaw niya tayong mapariwara, bagkus kahit masakit, mahirap, kailangan po natin tanggapin. Dahil yan po'y parte ng paglilinis sa atin ng ating Panginoong Diyos. No? That's a temple cleansing. Nawa, ang bawat isa ay malinis sa harapan ng ating Panginoong Diyos
at patuloy na naglilingkod, nagtatrabaho sa kanyang ubasan. Tayo pong lahat ay tumayo para tayo pong manalangin. Let us pray. We thank you, Lord, sa oras na ito dahil biniyaan mo kami ng ganitong pagkakataon at isang pribilehiyo na kami ay makapagnilay-nilay sama-sama ng ipong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong paglilinis, sa iyong templo. Bagamat hindi ito pinahalagahan ng ibang mga namamahala sa templo mo noong unang panahon, ginamit mo ang iyong otoridad. Ginamit mo ang iyong mga halimbawa kung saan sila ay namumuhay sa kasalanan. Hindi nila binigyang galang ang templo mo. Bagkus sila ay nagkakasala sa kailang mga ginagawa. Kaya salamat, Panginoon, at maging sa panahon din namin, at maging sa mga oras na ito, patuloy mo kaming nililinis. Patuloy mong inaalis, pinagtatabuyan ang mga kasalanan na sa aming mga katawan. Mga kasalanan na aming naiisip, mga kasalanan na aming nagagawa. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming nililinis sa mga bagay na ito. Patuloy mo kaming pinapabanal. Patuloy mo kaming hinahanda sa iyong muling pagparito. Salamat, Panginoon, sa salita mo na aming napagnilayan. Nawa ang katawang lupa na ito na templo ng Santong Espiritu. Magamit nawa namin, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Para ikaw ay maitaas sa lahat ng aming mga ginagawa. Makita si Jesucristo sa aming mga iniisip. Makita si Jesucristo sa aming mga ginagawa. Katulungan mo kami, Panginoon, na maisapamuhay ang mga salita mo na aming nababasa, naririnig, o napag-aaralan. Tulungan mo kami, Panginoon, at laging ipaunawa, ipaalala, na kami nga ay makasunod sa iyo ng tama. Makasunod kami, Panginoon, sa lahat ng mga ipinapagawa mo sa bawat sa amin. And we thank you, Lord, maging sa umagang ito, na maging ako man ay nare-rebuke, maging ako man ay naiko-correct sa mga mali kong nagagawa. At nawa, makita namin ang aming mga kalalagayan sa harapan ng isang banal na Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagtutuwid. At salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na patuloy naming nararanasan maging sa mga oras na ito. And we thank you, Lord, maging sa mga kapatid ko na dinako mo sa lugar na ito. Nawa ang iyong salita ang patuloy na mamuhay sa bawat isa. Ikaw ang higit na nakakaalam ano man ang aming mga saloobin, ano man ang aming mga iniisip, o ano man ang aming mga pinagdaraanan. Ikaw ang higit na nakakaalam at nakakaunawa ng damdamin ng bawat isa. Kaya ako'y dumadalangin na ikaw nawa ang aming buhay na Diyos, ang patuloy na kumatagpo sa lahat ng pangangailangan ng mga kapatid kong ito. Maging ito man ay sa pananalapi, maging ito man ay sa emotion, sa spiritual na buhay, sa relationship. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na umabot sa mga kakulangan ng bawat isa sa amin. And we thank you, Lord, maging sa mga oras din ito, na kami ay malayang nakakapagnilay-nilay ng ipong banal na salita. At patuloy nga naming pag-aralan pa ang mga salita mo. Patuloy pa nga namin isa puso ang bawat talata na aming nababasa na pag-aaralan patungkol sa iyong mga salita. May sa pamuhay nga namin ito, Panginoon, upang kami maging handa, maging sa iyong muling pagbabalik. Salamat, Panginoon. Kulang ang salitang salamat
upang maibigay sa iyo ang mga nararapat na pagsamba. Kulang ang salitang salamat upang ihayag namin kung gaano ka katapat at kadakila sa buhay ng bawat isa. Kulang ang salitang salamat upang ikay pasalamatan sa lahat ng mga biyayang natatanggap namin, lalong-lalo na ang biyaya ng kaligtasan na patuloy naming nararanasan sa bawat oras. And we thank you, Lord, sa mga bagay na yun at sa mga bagay pa na gagawin mo sa buhay ng bawat isa. We thank you, Lord, sa iyong salita. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. And